Pero ba sa ibang bansa, grabe, para silang mga naulol na. Nakakalungkot. At hindi lamang po yung mga ganong halimbawa, pamumuhay na para bang wala ng kabanalan. Minsan mga naglilingkod, pero yung buhay, tingnan mo naman, kakaiba sa sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, ugali ng mga Kristiyano para bang hindi na nakikita ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Parang sa kanila, ang kasalanan wala lang. Kabataan man, adult man, parang sa kanila, ang kabanalan ay parang wala na lang sa kanila. Yan po yung problema ng maraming simbahan ngayon. At dalangin ko mga kapatid, makinig po kayong mabuti. Iwasan pong pagtayo-tayo. Okay, sabi diyan sa ating teksto na binasa natin mga kapatid. No? Sabi diyan, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal. Makinig po, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang paglilingkod. Mahal yung dalaw, palipatin mo dyan sa unahan mo. Si Cyprus at si ate. Ate Joy, si Be, anong pangalan mo dito ka? Palit kayo ni Joy, tabi ka ni Sister Tess. Para, lalaki mo kasi dyan sa unahan. Kawawa naman itong mga tumali. May pera niyo sa makita. Yan. Makinig ha. Wala mo na mag-uusap ha. Okay? So mga kapatid, sabi rito, namamanhik sa atin si Pablo. Ng ating buhay, ihandog daw natin sa Diyos yung ating buhay. At ang ating buhay, sabi rito, pinamamanhikan ni Pablo na tayo po'y manatili sa kabanalan. Nakuha po. Abay, kung ayaw mong sipulan dyan, kung kayo babaeng Kristiyano, ayaw mong mabastos, magsuot ka ng maayos. Hindi yung kitang-kita ang ngala-ngala, kitang-kita ang kaluluwa. Ayaw mong mabastos, pero kabastos-bastos yung suot mo, mapapansin talaga ng lahat. Magsusuot ka, maikli. Eh di hubarin mo na lang yan. Susuot ka rin pala, parang ayaw mong mangakit eh, tapos makikita ng mga nadaan dyan, yung ayos natin ay hindi maganda. Abay mga kapatid, kahit po sa pananamit, sa buhay, sa kilos natin, sa pananalita natin mga kapatid, tayo po ay mga Kristiyano. Amen? Ayusin po natin ang ating mga lakad, ang ating mga buhay. Mga kapatid, tandaan natin, sabi nun sa awit, alalahanin yung mga Kristiyano kayo, mga Baptist tayo, tinitingnan ng mga tao. Yung buhay natin, inoobserbahan nila. Ngayon po, nakakalungkot. Sa kanilang paggawa ng masama, ay okay lang, parang sa mundo. Pero yung banggitin mong pangalan ni Kristo, abay, uusigin ka ng tao. Abay, pasalamat tayo, medyo malaya pang ating bansa, pero papunta na po ron. Abay, kailangan po natin mga kapatid, kung ang mundo ay sa sikat ng araw, sa liwanag ng araw ay namumuhay sa kasalanan, abay, tayo rin po bilang mga Kristiyano, mga kapatid, bilang Baptist, mamuhay tayo sa kabanalan. Nakuha po? Hindi po tayo taga-sanlibutan, hindi tayo rito taga-mundo. Ang tahanan po natin ay langit, uuwi po tayo roon. Mga kapatid, pansamantala lang po tayo rito sa lupa. Sabi rito sa 2 Corinthians 7 verse 1, basahin po natin to, sabayan niyo po ako. Ready, go? Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Sa wikang Tagalog, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Mga kapatid, ito pong pangako ng Diyos. Oh. Taglay-taglay natin ang salita ng Diyos. Anong sabi dyan? Mga minamahal, magsipaglinis kayo tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Mga kapatid, paalala sa atin ito ng Biblia. Linisin natin ang ating mga sarili. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Saan, pastor? Sa karumihan, sa laman, sa kasalanan. Tandaan natin, ang pagsisinungaling ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang pandaraya, ano pa, pastor, ang paglaban sa magulang ay kasalanan sa harapan ng Diyos.
Ang paglaban sa teacher ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang paglaban sa namumuno ng bayan, pagrebelde ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Nakuha po mga kapatid, ang pagiging matigas ang ulo, pagrebelde, pangungulam, pangangalunya, kabaklaan, katomboyan, yan po'y kasalanan sa harapan ng Diyos. Hello? Sa Bible po ang kasalanan ay kasalanan. Ang kabanalan ay kabanalan. Tayo po'y tinawag ng Diyos sa kabanalan. Nakuha po mga kapatid, ito po tayo sa unang punto. Sabi diyan, magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasagdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Alam nyo, kahit po mga pastor, dapat maging malinis. Hindi lang malinis sa pananamit, kundi malinis sa buhay. Sapagat marami ring pastor, pasensya na, namumules siya ng mga bata. Marami ring pastor, mga kapatid, abay, pumapatol, may asawa na, nakikipagrelasyon pa sa iba. Pasalamat, hindi tayo yon. Nakuha po? Abay, lahat ng Krisyano, mga papastor man, asawa ng pastor, preacher ka ng simbahan, worker ka ng simbahan, Krisyano ka, umaattend ka, mga kapatid, abay, dapat mamuhay tayo sa kabanalan. Yan pong sinasabi ng Biblia. Lahat po tayo, sabi dyan, ay maglinis. Tayo, kasama po kami ron, sa lahat ng karumihan, ng laman, at ng espiritu. Sa salita, sa buhay, sa pagkilos, sa gawa, abay, magsipaglinis po tayo, napasakdalin ang kabanalan sa takot ng Diyos. Hello mga kapatid, yan pong nakakalungkot ngayon kahit po sa malalaking simbahan, mga mega churches. Sa kanila, ang kasalanan parang wala na lang. Sige, pagpapalain kayo ng Diyos, yayaman kayo, yayaman kayo, yayaman kayo. Pero yung buhay ng mga Krisyano hindi inaayos. Para ba ang pag-preach sa kasalanan, wala na. Kasi aalis yung mga uma-attend eh. Pag preach mo ang kasalanan, aalis yung mga dumadalo. Mga kapatid, bilang Baptist, mga kapatid, hindi po tayo lalayo sa old-fashioned preaching and old-fashioned message. Amen? Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay old-fashioned Diyos, hindi po nagbabago siya noon, ngayon at magpakailanman. Ang kasalanan sa Kanya ay sala, hindi po magbabago yun. Ang kabanalan ay kabanalan. Kaya sabi diyan, pasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Abay, matakot tayo sa Diyos. Amen? Matakot tayo. So, paano ba tayo mamumuhay sa kabanalan? Ang sabi nito mga kapatid, we must cleanse ourselves. Ating linisin ang ating mga sarili. Abay, tayo nga, sino po sa inyo araw-araw naliligo, taas ang mga kamay? Anong pakiramdam? Sa maghapon, hindi ka makapaghilamos. Anong pakiramdam sa maghapon, hindi ka maligo, lalo pa ngayon? Irritable ka, ang kate. Diba, ang kate, mga kapatid, hindi ka komportable. Kilikili mo, try mong amuyin. Maasim. Aba, yung ating mga katawan ngayon, nililinis natin. Tama? Bisan pa nga, umaga, naghihilamos ka, naliligo ka, tanghali, dahil mainit, papawisan ka, babaho ka, maliligo ka uli sa tanghali. At sa gabi, dahil hindi mo nga kayang mainit, maano sa katawan, malagkit, maliligo ka uli kasi ayaw mong maging marumi. Ayaw nating maging marumi. Marumi si J. Manuel. Ayaw nating maging marumi. Tama? Kasi pag marumi ka, subukan mo 2 araw, hindi ka maligo. Mangangati ang singit mo, I tell you. 1 linggo, na-try nyo hindi maligo ng 1 linggo? Ay nako, libag mo, gagalisin ka na. Magkakaroon ka ng skin asthma. Sa Tagalog, galis. Buni, an-an, hadhad. Subukan mo 1 linggo, hindi ka maligo. Abay mga kapatid, tayo po bilang Krisyano, hindi lamang po ang ating katawan ang ating linisin. Mga kapatid, lalo pa ang ating mga buhay. Abay, linisin natin sa kasalanan. Bakit? Anong sabi ng Biblia?
Sabi sa 2 Corinthians 7, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness. Pag sinabing all, sa lahat ng karumihan sa kasalanan. Kahit pastor, kahit po miyembro ng churches, mga kapatid, lahat tayo dapat maging malinis sa karumihan. Amen? Maging malinis tayo sa kasalanan. Sabi diyan, from all filthiness of the flesh, karumihan sa laman at sa spirito. Perfecting holiness in the fear of God, ating sakdalin ang kabanalan sa buhay natin sa pagkatakot sa Diyos. Abay mga kapatid, tandaan natin to, tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan. Dapat tayong matakot sa Diyos. Amen? Matakot ka, anak, sa Diyos. At kahit tayo pong mga adult, matakot tayo sa Diyos. Amen? Yan pong nawawala, kabanalan sa simbahan. Kaya no wonder mga kapatid, may mga taong magsisimba sa malalaking simbahan kasi hindi sila sisitahin ng pastor eh. Doon sila magsisimba sa para bang hiniheli sila ng mensahe na ayaw masaling yung kanilang masalang buhay, ayaw nilang masaling. Mga kapatid, marami pong ganyan at ang kulto'y nagkalat. Puro pagyayamanin ka, pagpapalain ka at iba pa. Pero ang kasalanan, hindi hinahayag. Hindi pinipreach ang kasalanan, ang kabanalan. Mga kapatid, kahit po sa ating pananamit, abay kung kayo mga babaeng bata, manood, magsuot ng pambabaeng damit. Hindi magpapantalon kayo, ang pantalon ay panlalaki, lalo pa sa pananambahan. Bay, huwag kayo magsusot ng spaghetti. Pag may miyembro nagsuot dito, spaghetti, ano yan? Pinapakita mo yung ano mo, harapan mo. Magsusuot, ang ikli-ikli. Tapos pag umupo, may nakasakay ako last week, babae. Hindi ko alam kung galing trabaho yun eh. Pag-akit niya pa lang, sabi ko na ba itong babaeng ito, napakaikli ang buhok, napakaikli ng palda hanggang dito, oh. As in hanggang dito. Umupo siya, nakita ko yung harapan niya, yung dito eh. Bulaklakin eh, pasensya na. Siguro napansin niya, hindi ko naman sinasadya. Ginaganon niya yung kanyang palda. O ayaw mong masilipan ka, tapos magsusuot ka ng ganong kaikli. Ano ba, nang-aakit ka, naripin ka ng tao, ng mga masasamang loob? Abay, magsuot tayo ng maayos, tayo pong mga babaeng Kristyano, kahit mga lalaki. Abay, magpo-post ka, laki-laki ng katawan mo sa Facebook. Si Daniel ata yun. Naka-blurred daw. Pag mo ipapakita yung katawan mo, bakit templo yan ng Diyos eh, kahit lalaki, babae. Abay, balutan mo. Oh, diba? Balutan mo, bakit, Pastor? Alalahanin yung baptist kayo, tinitina ng mga tao. Mga kapatid, Kristyano tayo, magi tayong malinis. Amen? Lumayo tayo sa buhay na marumi. Bakit, Pastor? Sapagkat tayo po ay tinawag ng Diyos sa kabanalan. We need to cleanse ourselves from all kinds of filthiness. Pangalawa, tatlo lang naman yan. Pangalawa, we need to be in the fear of the Lord. Abay, matakot tayo sa Diyos. Bakit tayo kailangan matakot sa Diyos? Sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan, gaya ng sinasabi sa 1 Peter 1:15. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go! But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Ngunit yamang banal ang sa inyo tumawag. Sinong tumawag sa atin? Ang Diyos Ama. Tama? Sabi diyan, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi po ako nagsabi na lumakad lang tayo sa kabanalan. Ang Biblia ang nagsasabi. Hello mga kapatid. Kabataan kang Kristyano, lumakad ka sa kabanalan. Amen? Abay, kahit kayo mga bata, maging maingat. Minsan may mga mapagsamantala na mga adult.
Pag kayo po'y inaakbay-akbayan, maging maingat kayo, magsumbong kayo kaagad sa matanda sa inyo. Kasi ang bata minsan magaling mauto eh. Tama? Magsumbong kayo kahit lalaki, babae kayo. Mamaya, minimolestya na pala kayo, hindi kayo nagsasabi sa magulang nyo. Magsabi kayo. Nakuha po mga kapatid? Abay, kahit tayong adult maging maingat sa ating mga pinapanood, pinapakinggan at nakikita sa social media. Makinig ha, mag-ingat tayong lahat. Sabi diyan, ang Diyos na tumawag sa inyo'y banal, mamuhay kayo sa kabanalan. Yan sabi ng Biblia. Abay mga kapatid, tandaan natin to, ang Diyos natin ay banal. Hindi siya natutuwa sa salang buhay. Kaya kung tayo ngayon ay tinawag ng Diyos sa kabanalan, abay mamuhay tayo sa kabanalan. Sa isip, sa salita, at sa pamumuhay, sa gawa. Yung po yung pangalawa mga kapatid. 16. Anong sabi sa 16? Sabay-sabay nating basahin. Ready, go. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Sa wikang Tagalog, sapagkat nasusulat, kayo ay sapagkat ako'y yung ating Diyos ay banal. Anong sabi ron? Mamuhay tayo sa kabanalan. Nakuha po mga kapatid. Yan ang nawawala sa maraming simbahan sa ngayon. Hindi naman ako nakikita ni pastor. Hindi naman ako nakikita ng mga miyembro. Pag nasa school ako, pag nasa trabaho ako, wala naman nakakakitang Kristiyano sa akin. Anong sabi sa kanta? Alalahanin yung baptist kayo, tinitingnan ng mga tao. Kristiyano ka. Maraming matang nakatingin sa atin. Pag walang kapwa mo Kristiyano, sige, hindi ka nakikita ng kapwa mo Kristiyano, pero yung mga tao nakatingin sa atin. Hello? Kaya ang sabi ng Panginoon, ako na tumawag sa inyong banal. Ang ating Diyos Ama sa langit ay banal. Si Jesus ay banal. Ang banal na Espiritu ay banal. Anong sabi ng Panginoon? Kung tayo tinawag ng Diyos sa kabanalan, mga kapatid, abay, mamuhay nga tayo sa kabanalan. Hello, mga kapatid, hello. Paalala po ito sa ating lahat ng Panginoon. Pangatlo, paano tayo mamumuhay sa kabanalan? Una, linisin ang ating mga sarili. Tama? Pangalawa, matakot sa Diyos. Amen? Pangatlo, piliin mo. Mamuhay ka sa kabanalan. Choose to live holy. Anong sabi sa mga talata? Romans 12:1, basahin natin. Sabay-sabay, ready, go. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa wikang Tagalog, kaya nga, mga kapatid, sabay-sabay, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang paglilingkod. Mga kapatid, piliin nating mamuhay tayo sa kalinisan. Amen? Kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, piliin mo na mamuhay tayo sa kalinisan. Kung ikaw ay kabataang lalaki, piliin mong mamuhay ka sa kabanalan at kalinisan. Kung kayo po'y kabataang babae, piliin nyo na mamuhay kayo sa kabanalan at kalinisan. Kabataan, sino magandang halimbawa sa Bible? Yung 4 na magkakaibigan, Shadrach, Meshach, Abednego. Nanindigan sila sa tama at nakakatuwang gayahin yun. Abay, pinapakain sila ng mga karne, taba, yung pinagbabawal sa mga Hudyo. Anong sabi nila? Hindi, ang kakainin na lang namin ay ito. Anong sabi ng mga tagapangalaga sa kanila, tagaluto? Papayat kayo niyan. Abay, pambira, ilang linggo, ilang araw, kumain sila, karamihan gulay, prutas. Ang lulusog nila, ang lalakas nila. Hindi sila pumayag na kumain ng marurumi. Okay, ano pa? Sumunod, sabi naman ni King Nebuchadnezzar, gumawa ng batas. Dahil may masamang balak sa mga Hudyo,
pinapirmahan sa hari kay King Nebuchadnezzar, at sumang-ayon naman si King Nebuchadnezzar sa batas na lahat, pag narinig yung batenteng ng hapon, pag naririnig na yung kampana na tumutunog sa ganitong oras, luluhod lahat ng tao dun sa ribulto na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Ay pambihira, si Daniel hindi lumuluhod. Imbis na lumuhod dun sa ribulto, lumuhod siya sa harapan ng bintana, nakatingala siya sa bayan ng Jerusalem. Si Shadrach, Meshach, Abednego, abay tumunog ang kampana, batengteng. Abay nagluhuran ng mga tao, silang tatlo, nakatayo pa rin silang tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego. Nakita sila. Di ba may batas na kapag narinig nyo yung batingaw, yung batengteng ng kampana, di ba luluhod kayo? Kung hindi, papatayin kayo. Alam mo, sabi ng tatlong magkakaibigan, mahal na hari, alam po namin ang batas. Yung po'y pirmado mo, tinatakan mo ng iyong selyo. Anong sabi ng tatlo ni Shadrach, Meshach, Abednego? Mahal na hari, hindi po kami luluhod. Kinausap na sila ni King Nebuchadnezzar, ba't hindi kayo lumuluhod? Anong sinabi nila? Mas natatakot po kami sa aming Diyos. Kung kami man po, ito yan ang sabi ng tatlong magkakaibigan ha, kung kami man po ay hindi iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin po kami luluhod sa ribulto mong pinagawa. Ang tigas ng tatlo. Hindi matigas ang ulo nila kung hindi tumitindig sila sa tama. Ay, anong hatol sa kanila na hindi lumuhod sa ribulto niya? Itapon sa chimney. Yung gatungan ng kahoy. Malaki yun. Kasi sa kanila, ba't may chimney? Abay, may tag-yelo sa kanila eh. Israel, nag-yelo din dyan minsan. So mga kapatid, abay, pinainit yun ng hari. Sabi ng hari, sige, initin yung chimney ng 7 beses na ulit. Kumbaga kung ang tubig ay 100 degrees Fahrenheit times 7, para bang 700 degrees Fahrenheit, ganun katindi ang init, tinapon yung tatlo sa apoy. Sabi ng gumawa ng batas, masunog kayo dyan, matutong kayo dyan. Aba, sumilip yung hari. Pagtingin ng hari, yung tatlo, naglalakad sa gitna ng apoy yung tatlo, may kasama. Kamukha ni Jesus yung kasama. O ang Diyos mismo kasama nila. Abay, kumakanta sila. Ano sabi ni King Nebuchadnezzar? Lumabas kayo dyan mga anak. Abay, paglabas sila sa chimney mga kapatid, ni isang hibla ng balahibo nila sa balat, isang hibla ng buhok nila mga kapatid, walang nasunog at hindi sila amoy sunog. Anong sabi ni King Nebuchadnezzar? Tunay nga na ang Diyos niyo totoo nga. Alam mo, pinatapon ni King Nebuchadnezzar yung gumawa ng batas na yun. Yun ang tinapon at yun ang nasunog. Mga kabataan, makinig. Piliin nating mamuhay tayo sa kabanalan, Manuel. Kayong lahat ng mga kabataan, babae man o lalaki, piliing mamuhay sa kabanalan. Bigyan mo na kay Papa mo. Nakuha po, piliing mamuhay sa kabanalan. At tayo rin pong mga magulang, piliing mamuhay sa kabanalan. Bakit, Pastor? Sapagkat tayo po ay tinawag ng Diyos sa kabanalan. Sabi diyan, ipresenta nyo ang inyong mga katawan bilang haing sakripisyo, banal, ano pa sabi diyan? Katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Yun nga ang inyong katampatang paglilingkod. Abay mga kapatid, inutos ng Biblia, tayo po'y mamuhay sa kabanalan. Hello? Kaya ang ating mga anak, turuan natin silang mamuhay sa kabanalan. Sapagkat ang mundo talagang hindi pa pabuti. Hindi po talaga pabuti ang mundo. Alam nyo, pagka pinanood nyo sa YouTube yung mga balita, grabe, hindi magaganda. Nakakalungkot. Okay, ano pa, Pastor? Ang sabi sumunod na talata, basahin natin. Kung ikaw ay sinusuway ng iyong magulang,
Kung ikaw ay sinusuway ng tatay at nanay mo, pinapaalalahanan ka na anak, mali yan. At pinapaalalahanan ka pa ni pastor ng kapwa mo Kristyano, pinapaalalahanan ka pa. Mga kapatid, pinapaalalahanan ka pa ng salita ng Diyos at ayaw mong makinig. Anong sinasabi ng Proverbs 13 verse 1? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? A wise son heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. Sa wikang Tagalog. Basahin natin mga anak. Makinig po. Basahin natin sa harapan. Saan sabi dyan? Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kanyang ama. Ngunit hindi dinidinig ng magduduwanhagi ang saway. Ano yung magduduwanhagi? Mangmang. Anong sabi dyan? Ang anak, pag sinaway ng kanyang magulang, ng kanyang tatay, ng kanyang nanay, ng pastor, o sino mas matanda sa simbahan, mga kapatid, pinaalalahanan ka. Anong sabi dyan? Ang matalinong anak ay nakikinig, nagpapasaway. Nagpapasinaway ka, sumunod ka. Tama? Pero yung pagsasaway na pasaway ka talaga ay ilang beses ka na sinabihan ng tatay mo, ayaw mo pa rin makinig. Ilang beses ka na sinabihan ng nanay mo, ayaw mo pa rin makinig. Sinabihan ka pa ng kapwa mo Kristyano, ayaw pa rin makinig. Abay, pinaalalahanan ka pa ni pastor, ayaw pa rin makinig. Nakakatakot yun. Ang tawag sa ganung tao at anak na matigas ang ulo ay mangmang, mangduduwahagi. Ayaw makinig sa saway eh. Nakuha? Pero kung ikaw ay pantas, matalino, ikaw ay makikinig. Anong gusto mo? Mangmang o magiging matalino? Ang pagsunod pala sa magulang, pagkalima sa kanila, sa salita ng Diyos, sa pastor, abay matalino ka pala pag sumusunod ka. Pero bio-bio ka o magduduwanhagi ka, ikaw ay mamang pag ayaw mong makinig, ilang beses ka na sinaway. Nakakatakot yan sa dulo. Okay, ano pa? Proverbs 13:8. Basahin natin. Ready, go. The ransom of a man's life are his riches, but the poor heareth not rebuke. Sa wikang Tagalog, ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kanyang mga kayamanan. Ngunit ang dukha ay hindi nakikinig sa banta. Nakakalungkot yun, no? Dukha na nga, mahirap na nga, ayaw pang makinig. May mga ganong tao, no? Wala na ng aral, matigas pa ulo. Pero meron din namang mayayaman na matigasin ang ulo. Okay, basahin pa natin ito. 1 Peter 1:15. Anong sabi dyan? But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan sa pamumuhay. Mga kapatid, ito po'y paalala sa atin ng Biblia. Mamuhay po tayo sa kabanalan. Amen? Sapagkat yun po ang nawawala sa maraming simbahan ngayon. Sa akin mga kapatid, abay mas gugustuhin ko, dibaling ko konti pero namumuhay ng matino. Amen? Mas nalulugod ang Diyos kahit po konti pero namumuhay sa kabanalan ng simbahan. Kesa naman sa marami pero namumuhay sa kasalanan. Anong sabi ng Bible? We ought rather to please God rather than men. Amen po ba mga kapatid? Sabi ni Pablo, mas gugustuhin kong kaluguran ako ng Diyos kaysa kaluguran ako ng tao. Abay mga kapatid, piliin natin tayo po'y mamuhay sa kabanalan. Kahit nag-iisa ka, choose to live holy. Amen? Kayo mag-asawa, choose to live holy. Eh pastor, kung mali ang inyong pagsasama, abay ayusin. Huwag kayong mahiya. Ayusin ninyo. Abay mahiya tayo sa Panginoon. At bilang pastor nyo, willing akong tumulong sa inyo. Abay, kung hindi ka natatakot sa akin, okay lang eh. Pero matakot tayo sa Diyos. Amen? Matakot tayo sa Diyos. Kabataan, matakot ka sa Diyos. Tayo mga adult, matakot tayo sa Diyos. Sapagkat siya na tumawag sa atin ay banal.
Tatlong bagay bago tayo magtapos. Paano tayo mamumuhay sa kabanalan? Una, linisin ang ating mga sarili. Kamuhian mo ang pangit na barkada. Amen? Kamuhian mo yung pinapanood mo na hindi naman maganda. Nilalaro mong hindi naman maganda sa'yo. Iwasan mo yun. Mga lugar na magdadala sa'yo sa kasalanan, iwasan mo. Bisyong hindi maganda, iwanan mo. Hindi yan kabanalan. Amen? Tandaan, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Banal yan, huwag mong dumihan. Nagbabala ka magpatato, sa kanila na lang. Ka na magpatato, magpabutas ng tenga kung lalaki ka. Nakuha? Pastor, nandito na eh. O di hayaan mo na yan. Hindi na matanggal yan. Pero huwag mo nang balikan. Amen? Linisin ang ating mga sarili sa karumihan. Anumang klase ng dumi, kasalanan, huwag nating patulan. Nakuha? Nagbabaga. Kristyano ka. Okay, umaapoy sa kasalanan. Lalapit ka sa mga barkada mong gumagawa rin nun. Abay, mahawa ka. Mga kapatid, cleanse ourselves. Number 2, be in the fear of the Lord. Piliin nating mamuhay tayo sa pagkatakot sa Diyos. Amen? Hello, mga kapatid. Piliin mo at sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, mas gugustuhin kong piliing mamuhay ako sa malinis kaysa piliing ko ito. Matakot ako sa iyo kaysa gawin ko ito, Panginoon. Mga kapatid, abay tumindig tayo sa pagkatakot sa Diyos. Number 3, sabi diyan, choose to live holy. Piliin mong mamuhay ka sa kabanalan at katwiran. Mga kapatid, tandaan mo, ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanila na namumuhay sa kalinisan at kabanalan. Ang pabor ng Diyos ay makukuha ng mga Kristiyanong namumuhay sa kalinisan. Kahit ang magulang mo, hindi matuto ang magulang mo pag matigas ang ulo mo at namumuhay kasama sa pangit na buhay. Ganun din po ang Diyos. Nalulugod ang Diyos kapag ang anak niya ay namumuhay sa kalinisan at kabanalan. Amen? Mga kapatid, mamili tayo. Mamili tayo. Pipiliin mo bang mamuhay ka sa karumihan? Magpapatuloy ka ba sa buhay na hindi ka aya-aya at kalugod-lugod sa Diyos? Patuloy ka bang mamumuhay sa sumpa? O pipiliin mong sumunod at lumakad sa Panginoon na may kabanalan sa kanyang mga salita? Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin po tayo. Let us all stand. At tayo po'y darako sa pananalangin. Tayo po'y mananalangin sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Dakilang Diyos, aming Ama, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala mo sa amin na kami po dapat ay mamuhay sa kabanalan. Panginoon, tulungan mo nga po kami bilang mga Kristiyano, bilang mga Baptist, bilang mga miyembro o Diyos sa iyong simbahan. Napiliin po namin kami po ay mamuhay sa kalinisan. Piliin po namin mamuhay kami, Panginoon, na kung saan ikaw ay nalulugod, Panginoon, ikaw ay natutuwa. At huwag po namin piliin, O Diyos, ang buhay na marumi at buhay na sala. Dalangin po namin, Panginoon, na mas piliin namin na ang iyong kalooban ang siyang masunod sa aming buhay. Piliin po namin, O Diyos, na kami lumakad sa mundong ito na may kabanalan. Humakbang kami, Panginoon, sa katwiran at liwanag. Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Kapatid kong Kristiyano, mamili tayo. Buhay na sala o buhay na malinis, buhay sa kabanalan. Tandaan mo ito, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos na tayo po ay mamuhay sa kalinisan at kabanalan. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay banal. Nais ng Diyos, lumakad tayo ng malinis sa mundo ito. Habang nakayukot, nakapikit, kung pipiliin mo na mamuhay ka sa kalinisan at kabanalan, abay isuko mo ang sarili mo sa Diyos.
Isuko natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Tandaan mo to mga kapatid, bisang kang dinampot ng Diyos sa putikan ng kasalanan. Hello? Bisang kanyang dinampot, bisang kanyang nilinis at hinugasan, binukod ka niya, mga kapatid. Abay, kung ikaw ay binukod ng Diyos at hindi ka na marumi, manatili kang malinis. Matakot ka sa Diyos. Piliin mong mamuhay ka sa kalinisan at kabanalan. Kapatid, kung yan din ang nais mo, ang altar ay bukas, lumapit ka at lumuhod ka sa Panginoon. Inaanyahan po kayo mga kapatid ng Panginoon. Isubo natin ang ating mga sarili at humakbang, Panginoon. Ito ang aking sarili. Panginoon, nilalapit ko ang aking sarili sa iyo, pinipili kong mamuhay ako sa kalinisan. Mga kapatid, sa iyong kinakatayuan, humakbang ka rito sa unahan. Isuko mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kung may kasalanan kang tinatago, abay mga kapatid, nais ng Diyos, isuko mo yan sa Kanya. Kung sinasabi mo, Panginoon, so ako'y susunod sa iyo, lalakad ako, Panginoon, sa iyong kalooban, ako'y lalapit sa iyo, Panginoon, tulungan mo ako, O Diyos. Mga kapatid, gawin mo yung pasya mo dito sa unahan, lumapit ka sa Panginoon. Ang altar ay bukas para tayo po'y lumuhod sa Diyos. Tumawag sa Kanya. Kung pinipili mong mamuhay sa kalinisan, nanay ka man, tatay ka man, ikaw man ay kabataang lalaki at babae, lumapit ka sa Diyos. Hindi mo kaya maging malinis sa sarili mo lang. Lumapit tayo, Panginoon, mga kapatid sa Panginoon. Huwag kang mahiya. Lumapit ka. Mahali kang lumuhod. Malinis ang luhuran na yan. Pwede tayo lumapit sa Diyos at lumuhod. Ipanalangin mo yung asawa. Ipanalangin mo yung misis. Ipanalangin mo yung mister. Ipanalangin mo yung sarili, kabataan, isyano, babae, lalaki. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na maging malinis sa iyo. Iingatan ko pong aking sarili sa kasalanan. Ako'y lalakad, O Diyos, sa kabanalan mo sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo ako. Mga kapatid, yan ang gusto ng Diyos. Sumuko tayo sa Kanya. Piliin natin tayo mamuhay sa kalinisan at kabanalan. At kapag ginawa natin yan, kapatid, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Pagpapalain ng Diyos ang iyong pamilya. Pagpapalain ng Diyos, mga kapatid, ang ating simbahan kapag pinili natin na tayo po'y mamuhay sa kalinisan at kabanalan. Sapagkat tandaan mo to, kapatid, kailanman ang Diyos ay muhi sa buhay na sala. Tulungan mo yung sarili. Kumapit ka sa Diyos. Isuko mo yung buhay mo kay Kristo. Habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay may hininga at buhay pa, sapagkat maaaring bukas ay huli na. Kahit po sa ating mga kapatiran, social media, piliin po natin mamuhay tayo sa kalinisan at katwiran, kabanalan. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos aming Ama sa langit, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa paalala mo sa amin, Panginoon, sa buhay na ito. Lalo pa sa panahon ito, Panginoon, na grabe ng pasama ng mundo, O Diyos. Panginoon, aming linisin ang aming mga sarili at piliin po namin manatili kami sa kalinisan sa namang uri ng kasalanan. Kami ay magkaroon ng mas malalim pang takot sa iyo, O Diyos. At piliin po namin, O Diyos, mamuhay kami sa kabanalan sa iyong kalooban. O Diyos, dalangin ko, Panginoon, linisin mo kami bilang simbahan po ninyo. Inyo pong linisin, O Diyos, ang aming mga buhay. At mas piliin po namin paano mamuhay kami sa kalinisan, katuwiran at kabanalan. Sapagkat hindi mo kami magagamit, O Diyos, sa buhay na ito. Hindi mo kami magagamit epektibo sa paglilingkod kapag kami namumuhay sa kasalanan, Panginoon. Pribado man o hayag. Tulungan mo kami, Panginoon. Upang kami pagpalain mo, O Diyos. Bigyan kami ng pusong malambot, pusong handang laging sumunod, at magpasakop sa iyong salita.
Lord, sa araw-araw ng aming buhay, search us, O God. Search us, Lord. Know our hearts and thoughts. At tulungan mo kami, Panginoon, maging malinis sa aming lakad sa araw-araw. Panginoon, linisin mo kami bilang iyong simbahan. Kung sino mang Kristyano ang namumuhay sa karumihan, Panginoon, ihayag mo ito, O Diyos. At bigyan mo sila ng repentant heart, pusong nagsisisi, pusong humihingi ng tawad at nagpapakumbaba sa iyo, na ayusin ang buhay ng bawat isa, upang ang iyong pagpapala, O Diyos, ay maging sagana sa amin, Panginoon. Piliin po namin maging malinis sa iyong harapan. Pagpapalain niyo po ang aming mga pamilya, ang aming mga trabaho, maging ang iyong simbahan. Tulungan mo kami, O Diyos, na mamuhay sa kabanalan. Pangunahan mo kami, Banal na Espiritu. Ang iyong pangalan, Ama, ang siyang maitanghal, madakila sa aming buhay, ang iyong kabanalan at kalinisan, O Diyos, ang siyang mahayag. Ang iyong kaluwalhatian, O Diyos. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat simbahan, na piliin ang bawat Kristyano mula sa pastor at bawat miyembro, na kami po'y mamuhay sa kalinisan, O Diyos, sa iyong katwiran. At patuloy mo kaming pakabanalin, O Diyos, pasakdalin ang aming buhay. Purihin kang muli, O Diyos. Itong aming dalangin at samo, pagpalain ng bawat isa. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Mga kapatid, may pagpapala pag tayo pinamuhay sa kabanalan. Amen? May pagpapala.